Kamusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Maria Reyes. Mayroon na po akong mahigit 50 taong karanasan sa medisina at ngayon ay aalamin natin ang paksang dalawang uri ng almusal na nagpapalakas ng bato at nakakatulong sa mahimbing na tulog. Naranasan niyo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi habang ang sarap-sarap ng inyong tulog para lang umihi? Minsan, pagkahiga niyo pa lang, parang naiihi na naman kayo at pagkatapos ay pahirapan na ang pagbabalik sa tulog. Paggising sa umaga, pakiramdam nyo ay pagod na pagod kayo at walang lakas. Marami sa inyo ang nag-iisip na simple lang ito, baka dahil tumatanda na. May iba naman na nag-iisip na baka naparami lang ang inom ng tubig. May iba ring pinapalakas ang loob at sinasabing, ganyan talaga kapag may edad na. Pero mga kababayan, hindi po laging ganoon ang katotohanan. Maraming kaso na hindi ito dahil sa edad, kundi dahil humihina na ang inyong bato, kidneys, nang hindi ninyo namamalayan. Ang bato ay isang napaka-espesyal na organ. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagwawala, kundi tahimik lang itong nagtatrabaho araw at gabi. Araw-araw, sinasala ng bato ang ating dugo, pinapanatili ang mga sustansyang kailangan ng katawan at itinatapon ang mga dumi. Kapag nagsisimula ng mapagod ang bato, hindi ito agad sumisigaw sa sakit. Sa halip, nagpapadala lang ito ng mga senyales na napakabaha. Halimbawa, madalas na pag-ihi sa gabi, mababaw na tulog, mabigat ang pakiramdam paggising, nanlalamig ang mga kamay at paa, madaling mapagod, at hindi gaanong alerto ang isipan kumpara dati. Maraming tao ang namumuhay ng normal, kumakain ng nakasanayan, nang hindi alam na ang kanilang bato ay hirap na sa araw-araw. Ang nakakalungkot, maraming mga nanay at tatay dyan ang nagpa-check up na, umiinom ng gamot at nagdididyeta pero parang walang pagbabago. Hindi dahil mali ang ginagawa ninyo, kundi dahil sa isang maliit na gawi tuwing umaga na nagbibigay ng dagdag na pasakit sa inyong bato. Ang almusal, na akala ng marami ay pinakasimpleng kainin, ay may napakalaking epekto sa kakayahan ng bato na magpagaling. May mga taong kumakain lang ng kahit ano para lang malagyan ng tiyan. Mayroon namang pumipili ng pagkaing akala nila ay masustansya pero nakakapagod pala sa bato. Samantala, sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa tatlong simpleng almusal, marami na ang nakaramdam ng malaking kaibahan. Mas mahimbing na tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam paggising. Hindi kailangan ng mamahaling gamot, hindi kailangang pahirapan ang sarili sa gutom, kailangan lang kumain ng tama, sa tamang oras na angkop sa katawan ng mga nakatatanda. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong simpleng almusal, madaling ihanda sa bahay, na susuporta sa inyong bato at magpapalakas sa inyo araw-araw. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang kumustahin kayo para mas maging malapit tayo sa isa't isa. Ilang taon na po kayo at taga saan po kayo ngayon? Maaari po kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Halimbawa, 55 anyos mula sa Maynila o 72 anyos mula sa Cebu. Binabasa ko po ang bawat komento ninyo at nakakatulong ito para mas maunawaan ko kung anong payo ang angkop sa bawat edad. Kung nararamdaman ninyong tugma ang mga sinasabi ko sa inyong kalagayan, paki-comment po ng oo sa ibaba. Paraan din ito para ipaalala sa isa't isa na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito tungo sa kalusugan. Ngayon, samahan niyo ako sa susunod na bahagi kung saan pag-uusapan natin ang mga senyales ng mahinang bato na madalas binabaliwala ng marami. Mga kababayan, isang nakakalungkot na katotohanan na madalas kong makita sa aking karanasan bilang doktor ay marami ang nakakapansin lang na mahina na ang kanilang bato kapag matagal nang pagod ang kanilang katawan. Hindi dahil pabaya kayo, kundi dahil ang bato ay isang organ na napakatahimik. Hindi ito sumasakit ng matindi gaya ng puso. Hindi humihilab gaya ng tiyan at hindi tayo pinapahigop ng hangin gaya ng baga. Ang bato ay tahimik na nagtatrabaho, tahimik na nagtitiis, hanggang sa kapag sobra na ang bigat,
saka lang ito magpaparamdam. Marami sa atin ang napapansin lang ito kapag gising ng gising sa gabi para umihi. Sa una, isang beses lang, tapos magiging dalawa, minsan kakahiga mo pa lang, babangon ka na naman. May mga napapabuntong hininga na lang at iniisip na, matanda na kasi ako. May iba naman na iniisip na, dahil lang sa tubig. Pero alam nyo ba? Sa maraming kaso, ito ay dahil nagsisimula ng humina ang bato. Kasunod nito ang hindi mahimbing na tulog. Kahit sapat ang oras ng tulog, paggising sa umaga ay pagod pa rin, lutang ang isip at mabigat ang katawan. Minsan, kahit magaan lang ang trabaho, madali na kayong mapagod. May mga pasyente rin akong nagsasabi na parang mas malamig ang kanilang mga kamay at paa, lalo na sa gabi o kaya ay may ngalay sa ibabang bahagi ng likod. Ang mga senyales na ito ay madalas binabalewala dahil akala ay parte lang ng pagtanda. Pero ang totoo, ito ang paraan ng katawan para sabihing hirap na ang bato mo. Ang nakakabahala, marami pa rin ang namumuhay ng normal at kumakain ng mga nakasanayan nang hindi alam na lalo lang nitong pinapahirapan ang bato araw-araw. Lalo na ang gawi tuwing umaga. Ang umaga ang simula ng bagong ikot ng trabaho ng katawan. Matapos ang mahabang gabi, kailangan ng bato ng banayad na suporta para magpatuloy sa pagsala at pagbalanse ng katawan. Pero kung mali ang kinakain, bibigatan agad natin ang trabaho ng bato sa simula pa lang ng araw. May mga nagmamadaling kumain, may kumakain lang ng kahit ano, at may mga pumipili ng pagkaing akala nila ay masustansya, pero pabigat pala sa bato. At kakaunti lang ang nakakaalam nito. Mga kababayan, hindi kailangan ng bato ng mga komplikadong bagay. Kailangan ito ng regularidad, kahinahunan, at tamang tiempo. Sa kaunting pagbabago lang sa umaga, makapagsisimula ng magpagaling ang katawan. Marami ang nagbahagi na matapos baguhin ang kanilang gawi, mas mahimbing na ang tulog nila, nabawasan ang paggising sa gabi, at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Hindi ito milagro, kundi dahil sinusuportahan natin ang katawan sa tamang paraan. Bago ko ibahagi ang unang almusal, gusto ko munang magtanong bilang isang kaibigan. Nitong mga nakaraang araw, madalas ba kayong gumising sa gabi para umihi? Mga ilang beses kada gabi? Pwede po kayong mag-iwan ng numero sa comment section. Halimbawa, 1 beses, 2 beses, o higit pa. Binabasa ko po ang bawat sagot ninyo at naiintindihan ko na sa likod ng bawat numero ay isang totoong kwento ng kalusugan. Ngayon, ibabahagi ko na ang unang almusal. Isang napakasimpleng pagkain, madaling gawin, pero nakatulong sa marami na gumaan ang pakiramdam at gumanda ang tulog sa maikling panahon. Almusal bilang isa, lugaw na oatmeal porridge na may kasamang malambot na prutas. Mga kababayan, ang unang almusal na irerekomenda ko ay napakasimple. Sa sobrang simple, baka isipin nyo, ganoon lang ba? Pero ang kasimplehang iyan ang kailangan ng ating bato. Hindi ito magarbo, hindi mahal, at hindi mahirap lutuin. Tinutulungan nito ang katawan na gumising ng banayad at pinagtatrabaho ang bato ng mahinahon matapos ang magdamag na pagsala ng dugo. Ito ay ang malabnaw na oatmeal na sinamahan ng malambot na prutas, gaya ng mansanas o ilang piraso ng berries. Pakinggan man na parang ordinaryo, huwag nyo itong mamaliitin. Pagkagising natin, ang katawan ay medyo tuyo, dehydrated, at ang dugo ay mas malapot kaysa sa tanghali. Kung sa umaga pa lang ay kakain na tayo ng mabibigat, maaalat, o maraming protina, mahihirapan agad ang bato. Para itong taong kakagising pa lang ay pinagbuhat mo na agad ng mabigat kalaunan ay bibigay din ito. Ang malabnaw na oatmeal ay iba. Magaan ito, mainit, at madaling tunawin, kaya hindi nabibigla ang tiyan. Kapag magaan ang trabaho ng tiyan, nakakahinga rin ng maluwag ang bato. Marami ang nagsabi na noong sinubukan nila ito, gumaan ang kanilang tiyan at nawala ang bigat ng pakiramdam sa umaga. Ang sekreto ay nasa kakayahan ng oatmeal na tumulong sa pagtatanggal ng mga dumi
nang hindi pinupuwersa ang bato. Para itong pagbubukas ng pinto para kusa at maayos na makalabas ang dumi. Sa prutas naman, kaunti lang ang kailangan hiwa ng mansanas, ilang piraso ng strawberry, o anumang malambot na prutas na madaling tunawin. Hindi kailangang matamis, hindi kailangang marami. Sapat lang para magbigay ng enerhiya. Baka itanong ninyo, sapat ba ang nutrisyon niyan? Para sa mga may edad na, ang mahalaga ay hindi ang dami ng kinakain kundi kung gaano kadali itong tanggapin ng katawan. Kapag mahina na ang bato, ang sobrang pagkain ay dagdag na pasakit. Ang magaan na almusal ay tumutulong para mas maabsorb ng katawan ang nutrisyon sa buong araw. Isang mahalagang paalala, kapag kinakain ito, kumain ng dahan-dahan, nguyain ng mabuti, at panatilihing payapa ang isipan. Huwag kumain habang nag-aalala o nakatutok sa cellphone. Kapag stress ang isip, naninigas ang katawan at humihina ang panunaw, maraming pasyente ang nagkwento sa akin na sa loob lang ng 1 linggo ng ganitong almusal, naging mas komportable ang tulog nila at nabawasan ang paggising sa gabi. Siyempre, hindi ito gamot o mahika, pero ito ay napakagandang simula para maibalik sa ayos ang natural na ritmo ng katawan. Bago tayo pumunta sa pangalawang almusal, tatanungin ko lang kayo saglit. Ano ang inalmusal nyo kanina? At pagkatapos kumain, naging magaan ba ang pakiramdam nyo? I-share nyo naman sa comments. Lagi kong binabasa at pinahahalagahan ang inyong mga kwento. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang almusal. Ito ay mainam para sa mga madalas umihi sa gabi at hindi makatulog ng malalim. Almusal. Bilang 2, puti ng itlog, egg whites, at malambot na gulay. Matapos nating pag-usapan ang pampagising na almusal, heto naman ang pangalawa. Bagay na bagay ito sa mga laging puyat kakaihi o pagod pagkagising. Akala ng iba, kailangan sa umaga ay busog na busog at maraming protina para lumakas. Pero sa mga may edad na at may mahinang bato, nakakapagod ito sa katawan. Ang tinutukoy ko ay ang puti ng itlog na sinamahan ng malambot na gulay tulad ng bell pepper, sili, kalabasa o nilagang carrots. Mukhang simple, pero napakagandang kombinasyon nito para sa bato. Ang puti ng itlog ay purong protina na madaling i-absorb at hindi nagpapabigat sa katawan, di gaya ng ibang karne. Pinapanatili nito ang lakas ng kalamnan nang hindi pinuwersa ang bato. Marami ang nagsasabing natatakot silang kumain ng itlog dahil baka tumaas ang kolesterol o mahirap tunawin. Pero ang totoo, nasa paraan ng pagluluto at dami ang sikreto. Samahan ito ng gulay gaya ng kalabasa na pinasingawan. Steamed. Ang mga gulay na ito ay tumutulong sa pagbalanse ng katawan at paglilinis ng walang halong iritasyon. Ang mahalaga rito ay hindi lang ang pagkain kundi ang paraan ng pagkain. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Bawasan din ang asin at pampalasa, mas simple, mas madali para sa bato. May mga pasyente akong nagsabi na matapos ang 1 linggo nito, naging mas mahimbing ang tulog nila at nabawasan ang pananakit ng likod. Kung nakikinig pa kayo, may tanong ako. Madalas ba kayong magising sa gitna ng tulog dahil naiihi? Paki-comment po ng bilang 1, 2, o higit pa. Makakatulong ito para mas maiakma ko ang mga susunod na payo. Ngayon, para sa pangatlong almusal. Ito ay para sa malalim ang nutrisyon at pangmatagalang kalusugan ng bato. Almusal bilang 3. Masustansyang smoothie para sa bato. Tawagin natin itong Morning Kidney Relief Smoothie. Kapag narinig ang smoothie, baka isipin nyo ay malamig at mahirap tunawin. Pero hindi lahat ng smoothie ay ganoon. Ang bersyong ito ay gumagamit ng sangkap na napakagaan at friendly sa mga nakatatanda. Isang baso ng smoothie na gawa sa gatas na galing sa halaman, plant-based milk, na walang asukal, gaya ng almond milk o soya milk na matabang, kaunting malambot na prutas tulad ng saging o blueberries, at 1 kutsaritang chia seeds
na ibinabad, i-blender lang ng sandali. Marami ang nagsasabing pagkainom nito, magaan ang tiyan nila at nawawala ang pakiramdam na parang bloated o may hangin sa tiyan. Hindi ito nagbibigay ng pressure sa bato. Dahan-dahan nitong binibigyan ng sustansya ang katawan. Lalo na sa mga may nocturia, ihi ng ihi sa gabi, nakakatulong ito na patatagin ang body clock. Paalala, hindi kailangang marami o malapot. Isang maliit na baso lang, inumin ng dahan-dahan. Pwede itong inumin 20,000 30 minuto pagkagising. Maraming lolo at lola ang nagsabing pagkatapos ng ilang linggo, mas gumaan ang pakiramdam nila at naging masigla sa umaga. Tandaan, maupo ng maayos at namnamin ang iniinom. Ang paggaling ay hindi nakukuha sa pagmamadali kundi sa paggawa ng tama at regular. Tanong ko lang, ano ang mas gusto nyo sa umaga? Pagkaing tuyo o yung may sabaw, malambot? Paki-comment po sa ibaba. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga masamang gawi sa umaga na akala nyo ay okay lang pero nakakasira pala sa bato. Mga kababayan, marami sa atin ang may mga nakasanayan na akala natin ay walang masama pero unti-unting pinapatay ang ating bato. Una, ang pagkain ng sobrang alat o sobrang bigat pagkagising. May mga nagkakape agad na matapang o kumakain ng tuyo, daing o maaalat na ulam dahil pampagana raw. Pero tandaan, tuyo ang katawan natin pagkagising. Kapag binigla mo ng asin at tapang, mahihirapan ang bato. Pangalawa, pagmamadali kumain. Yung tipong subo sabay tingin sa relo o cellphone. Kapag hindi kalmado ang isip, hindi natutunaw ng maayos ang pagkain at stress ang aabutin ng bato. Pangatlo, paglaktaw sa almusal o hindi regular na oras ng pagkain. Nalilito ang bato kung kailan siya dapat magtrabaho at magpahinga. Pang-apat, kulang sa tubig sa umaga. May mga takot uminom kasi baka umihi ng umihi. Pero kapag kulang sa tubig, lumalapot ang dugo at hirap ang bato na magsala. Ang tamang dami ng tubig sa umaga ay nakakatulong, hindi nakakasama. At ang huli, ang pag-aakalang gamot lang ang sagot. Ang katawan ay parang makina. Kung hindi aalagaan ang paggamit, kahit anong langis o gamot ang ilagay mo, bibigay pa rin ito. Alin sa mga ito ang madalas niyong gawin? Paki-share sa comments. Huwag mag-alala, hindi tayo nandito para maghusga, kundi para magtulungan. 7 araw na plano para sa masiglang bato. Heto ang isang simpleng plano para sa isang linggo. Huwag mabahala, hindi ito mahirap. Araw 1 at 2. Magsimula ng banayad. Uminom ng maligamgam na tubig pagkagising. Pagkalipas ng 20 minuto, kumain ng almusal, malugaw na oatmeal at prutas. Makiramdam sa katawan, araw 3 at 4, subukan ang almusal, 2 puti ng itlog at gulay. Dito nagsisimulang ma-stabilize ang tulog ng marami. Kumain lang ng sapat. Huwag magpakabusog ng sobra. Araw labang at 6. Almusal, 3, smoothie. Ito ang araw ng pahinga, ng tiyan at bato. Mararamdaman niyo rito na mas kalmado ang katawan. Araw 7. Piliin kung alin sa tatlo ang pinakagusto nyo. Ang mahalaga, kumain ng dahan-dahan, uminom ng sapat, at huwag i-pressure ang sarili. Marami ang nagsabing pagkatapos ng 7 araw, mas masarap ang tulog nila at mas magaan ang katawan. Handa ba kayong subukan ito sa susunod na 7 araw? Mga almusal na dapat iwasan ng may mga pagkain na pwede noong bata pa tayo, pero dapat nang iwasan ngayon. Maaalat, tuyo, daing, delata, instant noodles. Ang sobrang asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan, manas, at nagpapataas ng presyon sa bato. Sobrang protina, puro karne, pritong baboy sa umaga. Pabigat ito sa pagsala ng bato. Matatamis, kakanin na sobrang tamis, matatamis na tinapay, at lanin, 1 na kape. Nagpapataas baba ito ng asukal sa dugo na nakakapagod sa katawan.
kape agad sa walang laman na tiyan. Nagpapabilis ito ng tibok ng puso at nagpapagulat sa sistema natin. Isang tunay na kwento. Bago tayo magtapos, gusto kong ikwento ang karanasan ng isang kasamahan ko, si Dr. Jose Garcia, na nagtatrabaho sa isang malaking ospital sa Maynila. Mahigit 30 taon na siya sa serbisyo. Tinanong ko siya, "Doc, ano ba ang pinakamabilis makasira sa bato ng matatanda?" Sagot niya, "Hindi malalang sakit, kundi ang maliliit na maling gawi araw-araw." May pasyente siyang 70 anyos na lola mula sa probinsya, laging pagod, gising ng gising sa gabi para umihi. Pero wala namang malalang sakit sa findings. Nang usisain ang almusal, nalaman na araw-araw siyang umiinom ng matapang na kape at kumakain ng pandesal nang nagmamadali para mag-asikaso sa apo. Pinayuhan siya ni Dr. Garcia na baguhin ito gawing oatmeal at prutas at uminom muna ng tubig. Matapos ang 2 linggo, bumalik si Lola. Sabi niya, "Doc, ang sarap na ng tulog ko. Hindi na ako laging bumabangon para umihi. Hindi gamot ang nagpagaling sa akin, kundi pahinga ng katawan." Sabi nga ni Dr. Garcia, ang katawan ay parang hardin. Kapag diniligan mo ng tama, yayabong. Kapag binaha mo o pinatuyo, mamamatay. Huwag niyong sisihin ang sarili niyo sa mga nakaraan. Ang mahalaga, simulan ang pagbabago ngayon. Panghuling mensahe, mga kababayan. Ang kalusugan ay hindi nakukuha sa pagmamadali. Kailangan nito ng pasensya at pagmamahal sa sarili. Kung umabot kayo sa bahaging ito, alam kong seryoso kayo sa inyong kalusugan. Huwag niyong isipin na dahil may edad na, kailangan ng tanggapin ang sakit at hirap. Kaya pa ng katawan natin na mag-adjust kung bibigyan natin ng pagkakataon. Isang masarap na tulog, isang magaan na umaga, iyan ang regalo ng katawan kapag inalagaan natin ito. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, sana po ay manatili kayo kasama ko. Mag-subscribe po kayo sa aming channel na Kalusugan. Lahat para lagi tayong magkita at magkwentuhan tungkol sa kalusugan. I-share nyo rin ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga kaedad natin. Maaari rin kayong mag-iwan ng mensahe sa ibaba. Kahit simpleng, "Salamat" o "Susubukan ko po ito", malaking bagay na po iyon para sa akin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko ang inyong kalusugan at kapayapaan. Mag-ingat po kayo palagi. Ako po si Dr. Maria Reyes. Paalam.